Rimuru binigyan ng nakakasirang pagsuntok sa panga ang Demon Lord na si Leon. Hinata na hihirapan na kalabanin si Granville. Shion at Ranga hindi magawang magasgasan ng insektong kanilang kalaban at magsisimula na din ang laban nila Luminous sa grupo nila Laplace. Kaya naman sa tagal nating paghihintay ay simulan na natin ang chapter 140. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Sa paghaharap ng lima ay nasabi ni Laplace na mukhang ayaw ni Luminous na magpaligoy-ligoy pa kung ket sila daw ay nagpapakilala mula sa Moderate Harley Quinn Alliance na may trip na magsuot ng payasong pananamit. Kilala daw si Laplace bilang The Wonder Jester habang kilala naman daw si Footman bilang The Angry Jester at kinagagalak daw nilang makilala sila Luminous kahit alam naman nilang hindi magtatagal ang kanilang pagkikita. Kinagugulot daw na ipakilala ni Laplace ang isa pa nilang kasama at dito ay pinakita ang kamukha ni Maribel pero hindi ito si Maribel dahil ito si Maria Rozo at isa siyang tahimik na tao. Nasabi ni Luminous na ang babaeng ito ang pinakamamahal ni Granville pero dapat daw ay matagal na itong namatay. Ngunit tanong ni Laplace kung kilala ba ito ni Luminous subalit kahit siya mismo ay hindi niya alam ang eksaktong rason kung paano nakakagalaw ang babae nilang kasama. Pero kung siya raw ang tatanungin ay maaaring may ginawang kakaiba si Granville kay Maria. And speaking of Granville daw ay may mensahe itong gustong iparating kay Luminous sapagkat sinabi daw nito na isettle na nila ang matagal na nilang dapat inayos at maghihintay daw si Granville sa taas dahil kung hindi raw siya magmamadaling pumunta ay mamamatay ang mga mahalagang tao sa kanya. So yun daw ang gustong iparating ni Granville at sa ngayon ay kinakalaban daw ni Hinata ang matanda at hindi nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa susunod. Habang nagsasalita si Laplace ay bigla siyang inatake ni Luis pero nagawa niyang yumuko para makaiwas at sinabi ni Luis na si Laplace daw ang pumatay sa kanyang kambal na si Roy at sagot naman ni Laplace na si Luis daw ay kamukhang kamukha ni Demon Lord Valentin ang vampira na kanyang pinatay. Sagot ni Luis na tama ang kanyang hinala pero wala siyang interes sa paghihiganti. Ngunit dahil nandito na rin naman daw si Laplace ay patutunayan niya na mas malakas siya sa kanyang kapatid. Nagmadali namang tumakbo papalabas si Laplace dahil ayaw niyang labanan si Luis pero hinabol siya ni Luis dahil hindi raw ito makakatakas sa kanya. Sinabi naman ni Gunter na mukhang si Footman daw ang kanyang kalaban kung kaya't doon daw sila maglaban sa labas dahil ayaw niyang mabahiran ng dugo ni Footman ang holy place kung nasaan sila ngayon. At pumayag naman si Footman at sabing maaari daw bang gawing masaya ni Gunter ang kanilang magiging laban. Nasabi naman ni Luminous na maaasahan talaga si Luis at Gunter at kahit kalmado sila palagi ay hindi nila mapigilan ang kanilang sarili pagdating sa pakikipaglaban. Hindi daw siya naiiba sa dalawa pagdating sa labanan pero naguguluhan si Luminous kung isa bang bangkay or buhay si Maria at napagtanto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Granville. Kaya naman hayaan daw siyang gawin ang huling seremonya para kay Maria sabay pinasunod niya ang babae at naisip na hintayin lamang siya ni Granville dahil kahit alam niyang nagtataglay ng kakaibang lakas si Maria ay hindi ito sapat para siya ay mapigilan dahil gagawin niya raw ang lahat para maprotektahan ng kabaong na nasa likod ng kortina. Sumunod ay pinakita namang patuloy pa ding nagre-rehearse sila Baton at nagsimula na ding makipaglaban sila Shion at Ranga samantalang sa isip ni Rimuru na pinalaban sa kanya ni Granville ang mga tao na galing sa ibang mundo. Pero kahit 100 pa daw na kalaban na ganito ang kanyang kaharap ngayon ay wala silang laban sa kanya. Ang pagtanggal sa sumpa habang hindi niya pinapatay ang mga tao ay madali lamang para kay Rimuru at ngayon ay ito na ang huling tao na kailangan niyang tanggalan ng sumpa. Ngayong nagawa niya ng patigilin ng kanyang kalaban ay kanyang napansin na patuloy pa din sa rehearsal sila Baton kung kaya't masasabi niya na may lakas sila ng loob na kasing tibay ng bakal. Sa kanyang paglingon naman ay napansin niyang nagsimula na ding maglaban si Hinata at Granville at sa pagtusok ni Hinata ay nagagawa ni Granville na maiwasan ng paulit-ulit ang bawat pag-atake na kanyang natatanggap. Sinabi ni Granville na nagtataka na daw ba si Hinata kung bakit hindi nito magawang manakaw ang kanyang skill pero wag daw magulat si Hinata kung bakit niya ito alam sapagkat alam niyang may method si Hinata kung paano magnakaw ng skill. Sa palagay niya hindi nagagana ang pagnanakaw ng skill ni Hinata ng paulit-ulit sa parehong target at kung uhulaan niya ay nakanakaw na si Hinata ng skill mula sa kanya noon kaya hindi raw ba nagtataka si Hinata ngayon kung bakit hindi na gumagana kay Granville ang kanyang pandaraya at natawa muli ang matanda dahil ayon sa reaksyon daw ni Hinata ay tama ang kanyang mga sinabi. Sagot naman ni Hinata na kung nanakaw man niya dati or hindi ang skill ni Granville ay hindi makaka-apekto ito sa pag-asa niya para manalo kung kahit wag raw siyang maliitin ng matanda habang inaatake niya muli ito sa mukha. Sa pag-iwas ni Granville ay sinabi nitong muli na si Hinata ang may pinaka-greatest talent sa lahat ng kanyang naging trainee dahil bukod sa sobrang maingat nito at sobrang mautak ay iilan lamang ang kayang tumumbas na pala din sa nakaraan sa galing
galing na kanyang tinataglay. Sa isip naman ni Hinata na nagawa na namang maiwasan ni Granville ang kanyang paghiwa at sinabi muli ng matanda na kahit malakas si Hinata ay masyado pa itong bata, isang bata na hindi pa sanay kalabanin ng mga kalaban na kaparehas niya ng lakas. Painis namang sagot ni Hinata na maaari daw bang tumahimik si Granville sa pagsasalita at sa kanyang isip na nagawa niya ng makopya dati ang skill ni Granville at ngayong kalaban niya na talaga ito ay hindi na dapat na siya ay magpigil pa kung kaya't kukuhanin niya na ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa paggamit niya ng usurper ay nagawa niya ng mahiwa ang matanda na kinatuwa naman ni Hinata, subalit nang makita ni Granville ang kanyang sugat ay bigla itong napangiti sabay inatake si Hinata bilang ganti. Nagtaka si Hinata kung paano nagamit pa rin ni Granville ang skill na yun dahil nanakaw niya na ito kanina kung kaya't dapat ay hindi na ito magagamit ng matanda at tanong sa kanya ni Granville kung ano daw ba ang problema sapagkat mukhang hindi maganda ang kalagayan nito. Sagot naman ni Hinata na masyadong madaldal raw si Granville pero siya ay napatanong sa kanyang isip kung bakit mabilis siyang napapagod ngayon at hindi raw kaya na may natanggap siyang pag-atake na hindi niya namamalayan. Sinabi naman ni Granville na mukhang naguguluhan si Hinata kung kaya tayaan daw siyang ipaliwanag ang nangyayari dahil ang pagiging isang malakas ni Hinata ang dahilan kung bakit maliit lamang ang karanasan nito sa mga ganitong klaseng pakikipaglaban. Tanong ni Hinata kung ano ang ibig sabihin ng matanda at sagot ni Granville na simple lamang ang dahilan dahil ang ginagawa niyang pagkilos ay ginawa para pagudin ng paunti-unti si Hinata kung saan hinahayaan niyang pagudin mismo ni Hinata ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paniniwalain niya ito. Nagagana ang kanyang pag-atake kung ipupush pa niya ng konti ang kanyang ginagawa. Makinig daw si Hinata sa kanyang sasabihin dahil bilang payo ay isipin ito na sa oras na makipaglaban siya sa kaparehas niya ng level ay kung sino ang unang mapapagod ay siya ang unang matatalo. Kapag nagawa raw ito ng maayos ni Hinata ng dahan-dahan ay makakahanap siya ng butas para tapusin ang kanyang kalaban at bilang dagdag pa sa kanyang payo na ang pinakamahalaga daw sa laban ay maingat dapat si Hinata na obserbahan ang galaw ng kanyang kalaban. Sa palagay daw ba ni Hinata na hindi naganda si Granville para sa kanilang laban habang sa isip ni Hinata na maaring inassume na ni Granville na mananakaw ang kanyang skill kung kahit naganda ito ng backup plan at sa palagay niya hindi normal ang ganong klaseng paraan. Subalit napatingin siya sa nanonood nating bida at naisip na may kilala pala siyang nilalang na hindi kayang magets ng common sense lamang. Kaya nasabi ni Hinata na ngayon ay naiintindihan niya na kung kahit upang matalo daw niya si Granville ay kailangan niya ng magseryoso sa laban at sagot ng matanda na ibigay na lahat ni Hinata ang kaya niyang gawin dahil isang pangarap lamang daw kung nais siyang talunin sa pagalingan ng utak. Kaya naman sa pagpapalit ng anyo ni Hinata ay nasabi ni Granville na handa siya sa kahit anong oras na labanan ang buo nitong lakas. Samantalang sa isip ni Rimuru na halos equal lamang ang lakas ni Hinata at Granville kung kahit magiging sagabal lamang siya kung mangingialam siya sa laban. Gamit ang magic sense ay sinubukang alamin ni Rimuru kung ano ang nangyayari sa laban ni Shion at Ranga at dito ay sinubukan ni Shion na hiwain ang kanyang kalaban pero hinarang lamang ng insekto ang kanyang kamay. Sabay nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang kamay na siyang pinangsuntok niya kay Shion para ito'y mapalipad. Naganda naman ang pag-atake si Ranga kung saan ginamit niya ang kanyang itim na kidlat sa insekto. Pagkatapos noon ay pumunta siya kay Shion para tignan ang kalagayan nito habang si Shion naman ay ginamit ang kanyang ultra speed regeneration para pagalingin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kanilang atake ay mapapansin nating baliwala lamang ito sa insekto at nasabi ni Shion na kahit ang kanyang paghiwa or ang magic ni Ranga ay hindi gumana sa kalaban kaya naman nais niyang pasalamatan si Diablo dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makalaban ng mas malakas sa kanya. Napahawak naman sa ulo si Rimuru dahil bakit kanyang naisip na mawawalan ng pag-asa si Shion porket mas malakas ang kalaban sa kanya ay isa nga pala itong adik sa pakikipaglaban kung kaya't kanyang napagdesisyonan na tulungan ito mamaya pero kanyang napansin ganun na din si Hinata at Shion na may mga nilalang ang papalapit sa kanila. Dito ay pinakita si Leon kasama ang kanyang mga alagad kung saan kinagulat ni Rimuru at natanong naman ni Hinata sa kanyang isip kung ano ang ginagawa ni Leon sa lugar na ito samantalang si Granville ay inaasahan na ang pagdating ni Leon. Binati ni Granville ang pagdating ni Leon at sagot ni Leon na bakit kung kumilos si Granville ay parang magkakilala na sila ng matagal at sagot naman ng matanda na ito nga pala ang una nilang pagkikita ng personal pero siya daw ay isang merchant na nagbigay ng serbisyo kay Leon noon at humihingi siya ng tawad dahil kinailangan pa niyang papuntahin ang Demon Lord sa lugar na ito. Tanong ni Leon kung ano ang ibig sabihin ni Granville dahil wala siyang appointment sa matanda sapagkat pumunta siya sa lugar na ito para sa pansarili niyang dahilan pero sagot ni Granville na hindi ba nakikita ni Leon ang mga taong nakakalat sa sahig sapagkat ito ang mga taong pinigilan ni Rimuru mula sa ibang mundo. Hindi raw ito ang mga produkto na hinahanap ni Leon pero sinamon niya ang mga taong ito sa pamamagitan ng ritual na itinuro sa kanya ni Leon dahil ayon sa kanyang impormasyon
impormasyon ay gumagamit si Leon ng mga bata mula sa ibang mundo upang magkaroon ng mga alagad na nagtataglay ng mga elemental magic gaya na lamang ni Shizu Izawa, isang malakas na hero na matagal nang patay. Ilang pagkabigo daw kaya sa palagay ni Leon ang dinanas nila Granville upang makuha lamang ang mga tao na gusto nito, at ang mga tao daw na nasa sahig ay mga tao na tinapon na dahil wala silang silbi. Si Izawa daw ay sinamo ni Leon at pagkatapos ay pinabayaan na lamang ito, pero hindi pa raw doon nagtapos dahil patuloy pa din ginawa ni Leon ang pagsasamon ng mga bata mula sa ibang mundo. Tanong naman ni Rimuru kung totoo ba ang lahat ng sinabi ni Granville, at sagot ni Granville na totoo ang lahat ng kanyang sinabi dahil bilang merchant ay kailangan nilang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanilang customer. Tanong naman ni Rimuru kay Leon na hindi lamang pala si Izawa ang iyong sinamon, at sagot ni Leon na tama ang iyong sinabi, pero tugon muli ni Rimuru na pinagpatuloy mo pa ding gawin ang pagsasamon kahit alam mo naman sa iyong sarili na nagpapaikli ito ng buhay ng isang tao, at sagot naman ni Leon na tama muli ang iyong sinabi. Tuwang-tuwa naman si Granville sa pag-amin na ginagawa ni Leon at sinabing bakit hindi man lang tinatanggi ni Leon ang paratang sa kanya dahil si Leon daw ang nagdemand sa kanya noon na bigyan ng mga bata na hindi lalagpas sa 10 taong gulang, sapagkat sa palagay daw ni Leon ay mas madali silang makontrol at magkaroon ng utang na loob. Ginagamit daw ni Leon ang mga batang ito para gawing weapon sa labanan, at ito daw ang tunay na pagkatao ni Leon na isang Demon Lord. Samantalang nag-report naman si Raphael Sensei na mag-ingat si Rimuru dahil nais ni Granville na labanan niya si Leon, at bilang sagot ni Leon na totoo ang lahat ng narinig ni Rimuru at hindi niya ito itinatanggi, pero may sarili siyang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Pagalit na sagot ni Rimuru na tumahimik daw si Leon dahil siya ang dahilan ng lahat ng ito, sapagkat sa kanyang isip na kahit isa pa itong patibong ni Granville hindi niya ito palalagpasin dahil nawala ng mahalagang tao si Izawa dahil sa kagagawa ni Leon. Bago daw magkaroon ng elemental spirit ang grupo nila Chloe ay lagi silang natatakot na mamatay sapagkat alam nilang maikli na lamang ang kanilang buhay, at sigurado siyang ganito din ang nararamdaman ng ibang bata na naisamon sa mundong ito, at hindi raw siya magiging masaya hanggat hindi niya nagagawang masuntok si Leon sa mukha. Habang papalapit ang kamao ni Rimuru ay sinabi ni Raphael na hindi balak umiwas ni Leon at siguradong solid ang pagkatama ng suntok, at sa pagtama nga ng suntok ng bida ay makikitang ininda ito ni Leon dahil nagdugo ang kanyang bunganga. Habang tumutulo ang dugo sa labi ni Leon ay naisip ni Rimuru na ngayon ay naiintindihan niya na ang nararamdaman ni Shizu noon dahil hindi siya nagalit kay Leon, sapagkat pagkatapos daw maisamo ni Shizu sa mundong ito ay na-disappoint lamang si Leon dahil hindi siya ang kanyang hinahanap. Kahit hindi maganda ang nangyari ay kinupkup ni Leon si Izawa at tinuruan kung paano mabuhay. Hindi niya rin ito itinapon kahit alam niyang wala namang pakinabang sa kanya si Izawa Shizu. Nais daw kamuhian ni Izawa si Leon, pero sa bandang huli ay wala siyang nagawa para ito'y kasuklaman, at sa palagay daw ni Rimuru na gusto ni Shizu na malaman talaga kung ano ang tunay nararamdaman ni Leon para sa kanya. Tanong ni Leon kung masaya na ba ngayon si Rimuru sa kanyang ginawa, habang sa isip muli ng bida na ang kanyang pagsuntok ay isang normal na suntok lamang, at kahit hindi niya ito nilagyan ng kahit anong skill ay nabibilib siya kay Leon dahil hindi ito tumalab sa kanya. Kung siya lamang daw ang tatanungin ay nais pa niyang bugbugin si Leon, pero masasabi niyang isa itong mabait na nilalang dahil hindi man lang ito gumawa ng pagdepensa kanina, pero saka na daw niya iisipin kung mapapatawad ba niya ang ginawa nitong ritual sa pagsasamon ng mga tao sa ibang mundo dahil hindi ito ang tamang oras para sila ay maging magkalaban. Bilang tugon ni Rimuru sa tanong ni Leon ay kanyang sinabi na hindi pa sapat ang suntok na yun dahil ang kanyang ginawa ay para lamang kay Izawa at kailangan pa niyang ipakita kung paano siya maglabas ng sama ng loob. Kaya naman agad niyang sinugod si Leon kung saan nagkatamaan ng kanilang mga sandata, at sinabing ito ang tamang pagkakataon para mag-usap sila ng mas malalim, habang sa kanyang isip na sana ay makuha ni Leon ang kanyang intensyon. Nais pala ni Rimuru na obserbahan ni Leon ang kanilang paligid upang maintindihan niya ang mga nangyayari, habang si Leon naman ay nakuha agad ang plano ng bida base sa ginawa nitong pag-atake dahil nais daw ni Rimuru na i-take advantage ang gustong mangyari ni Granville at pagtulungan nila itong labanan. Nakita ni Leon na nilalabanan ni Hinata si Granville. Nakita rin niya na ang mga alagad ni Rimuru na nakita niya sa Walpurgis ay nilalabanan ng sektong iyon, at dahil sa magulong labanan na nangyayari ay nagkahalo-halo ang mga kakampi at kaaway kung saan nadamay na din ang kanyang mga alagad sa laban. Utos niya sa lahat ng kanyang kasama na patuloy lamang nilang depensahan ang kanilang sarili at huwag silang papatay ng sino man. Pero siya ay napatanong kung nasaan na si Luminous dahil bilang leader ng isang bansa ay hindi nito nanaisin na maging battlefield ang pinakabanal na lugar sa kanila. Base daw sa kapangyarihan na meron si Luminous ay nagtataka siya kung bakit ito hindi kumikilos ngayon, at tanong pa niya sa sarili kung sino man ang nagdala sa kanya sa lugar na ito ay nais siyang isama sa labanang nangyayari, pero ano daw kaya ang dahilan? Subalit binigyan siya ng clue ni Rimuru para masagot ang kanyang katanungan. Nang makita niya na si Rimuru ay nakatingin
tumingin kay Granville ay naintindihan niya na siya ang dahilan ng kaguluhang ito, kaya naman nakapag-decide si Demon Lord Leon na pagkatiwalaan ang plano ng ating bida. Ano kaya ang mangyayari sa laban ni Hinata kay Granville? Ano kaya ang mangyayari kila Gunter at Luis laban kila Footman at Laplace? Paano kaya malalagpasan ni Shion ang kalaban na mas malakas sa kanya? At sa huli ay paano kaya pagtutulungang talunin nila Rimuru at Leon si Granville Rosso? Kaya naman dahil sobrang hype na talaga ang mga nangyayari ay pare-pareho na naman tayong nabitin at isang buwan muli ang ating hihintayin para sa chapter 141 ng mangang ito, and see you to my next upload. Goodbye!